Nagpapatuloy ang ating kwento na ang ating bida ay nagsimula nang ipamalas ang kanyang kakayahan sa pagluluto. Habang nagpapatuloy naman ang karamihan sa kanilang ginagawa, ay ilang sandali nga lang sa lugar ng cooking competition, ay marami na ang nakapansin sa mga ginagawa ng ating bida. At namangha nga sila sa mga niluluto ng ating bida kaya napatanong na lang sila kung ano daw ang niluluto ng ating bida. Kaya ilang sandali lang ay natapos na ang ating bida. Kaya makikita nga natin ang iba't ibang putahay na nagawa ng ating bida. At namangha nga ang mga taong nakasaksi nito dahil sobrang dami daw. Pero marami namang naiinis sa ating bida kaya itinaas na lang nila ang gitnang daliri nila habang ang isa naman ay pinulikatan ang ating bida ng mata. Dahil sambit pa nila na hindi daw nakabase sa sarap ang pagkain kung hindi sa quality, kaya iniisip ba daw talaga ng ating bida na susubukan ni Master Ge ang lahat ng hinanda ng ating bida. Pero pumikit lang naman ang ating bida at hindi na pinansin ang mga ito. Sa narinig naman ng mga ito sa dalawang tao na inggit sa ating bida ay nagsiayon ang mga ito. Dahil si Master Ge daw ay mapilit at sino ba daw na walang alam ang ating bida dahil ang cultivation daw ng ating bida ay napakababa pero ang utak daw ay napakaraming alam na panlilin lang. May isa namang papansin na taong dumating at ang mga katabi nga nito ay halatang hindi gusto ang ating bida. At dito nga ay tinawag ang ating bida dahil hindi pa daw niya nakikita ang ating bida dati. At ang pagyayabang daw sa lugar na to ay walang kwenta dahil nagbibigay lang daw ito ng inis sa iba. Pero kalmado lang naman na inawat ito ng ating bida. Dahil ang final result ang maghuhusga sa pamamagitan ni Master Ge dahil kung ang pagluluto daw ng ating bida ay hindi masarap ay magpapatuloy daw ang ating bida mag-practice sa pagluluto. Pero umalma naman ang mga tao na nakarinig na hindi ba daw alam ng ating bida kung paano malaman kung masarap ang niluluto nito, o de kaya daw ay hindi isinasa puso ito ng ating bida. Dahil ang ingredients daw na hinanda ng Ching Feng Buan ay pinalaki sa spirit-filled at pinapakain ng spiritual energy, at hindi pa daw kasali ang pagtratrabaho nito at inaksaya lang daw ito ng ating bida. At bakit daw hindi pinapaalis ang ating bida ni Master Ge? Sumang-ayon naman ang isa dahil napakataas daw ng kalidad na ginamit na ingredients pero ginamit lang daw sa simple na pagluluto. Pero hindi pa rin naman ito pinansin ng ating bida dahil napakaingay daw ng mga ito habang nakatingin lang naman si Master Ge sa kanila. Dahil nga sa nangyayari sa babae napatingin na ang matanda sa kanyang senior sister. Kaya naisip na lang ng matanda na ang kanyang senior sister daw ay kahit na sa panlabas nito ay napaka-mature at composed pero sa panlabas naman ay hindi niya pinapansin ang kahit na anong bagay. Pero ang action daw nito sa pagkatok gamit ang daliri ay kakaiba. Hindi daw kaya ang senior sister niya ay interesado din sa ating bida. Dahil ang mas nakakakilala daw sa kanya ng lubos ay walang iba kundi ako. Dahil nga sa napansin ng matanda at sa naiisip nito ay umubo nga ito. Kaya naman napalingon ang ating bida sa kinaroroonan ng matanda at nagpahiwatig nga ito ng okay gamit ang kanyang kamay. Kaya napadyeti na lang ang ating bida habang patuloy pa rin ang pagbulyo ng mga nainggit sa ating bida. At isip nga ng matanda na ang ating bida daw ay may stable na pag-iisip at makikita daw ito sa kung paano ito mag-behave. Dahil kung siya daw ang sinabihan noon ng ganito ay nagsigawanado sila. Kaya sana daw na ang apo niyang si Xiaoning makuha ang opportunity na ating bida. Ilang sandali nga lang ay may nag-announce na magsisimula ang pag-test sa kanilang mga niluto. Kaya lumabas na hangga ang mga tikim sa mga pagkain at dumampot nga ang mga ito ng mga niluto ng ating bida. Habang ang mga taga-serve naman ay nagdala ng pagkain sa ibang tao para matikman din nila. Kaya makikita nga natin ang nakasalamin na sa pagsubok pangalang nito ay napakabango daw.
Habang ang iba naman na nakatikim sa luto ng ating bida ay napapaiyak na lang dahil hindi pa daw siya nakatikim ng ganito kasarap, at ang isa naman ay humagulgol sa iyak sa sobrang sarap ng matikman nito. Sa isip naman ng ating bida na sa tingin daw niya ay nagustuhan ng mga judge ang luto niya. Pero ang kasunod daw ay si Master Ge, at kung ano daw kaya ang pasya nito. Ilang sandali lang ay pumunta na si Master Ge sa mga pagkain para matikman ang luto ng ating bida. Kaya hinanda na ng dalawang tagalingkod ang unang titikman ni Master Ge. Ang first dish, the Sister's Songs Fish Soup. Sa isip naman ni Master Ge habang tinitikman ang putahay na mas masarap pa daw ito sa inaakala niya, habang ang isang contestants naman ay napabuntong hininga dahil natanggal na ito. Marami nga ang titikman ni Master Ge na putahi hanggang sa umabot na sa fifth dish, ang chopped bell pepper fish head. Sa pagkatikim nga dito ni Master Ge ay namula ang mukha nito at halatang nasasarapan sa kanyang kinakain dahil di nadamdam niya talaga ang lasa nito. Sa pagkakita naman ng ating bida sa ekspresyon ni Master Ge ay natuwa siya dahil nagustuhan ito ni Master Ge. Habang si Master Ge naman ay patuloy pa rin sa pagtikim sa mga pagkain, at di nadamdam talaga nito ang kanyang mga kumakain, hanggang sa umabot na ng pang-10 putahi ang duck blood in chili sauce. At masaya nga na tinitingnan ng ating bida si Master Ge dahil alam ng ating bida na nagustuhan ni Master Ge ang kanyang luto. Habang nagpapatuloy nga ang pagtikim sa mga putahi, ay may nagsalita na kung donkey paman daw ito o kung kabayo ay malalaman daw nila, habang nakatingin naman ang dalawang natanggal sa ating bida. Ilang minuto nga lang ang makalipas ay umabot na sa pang-12 na putahi, ang spicy hot bean curd. Sa pagtingin nga ni Master Ge sa putahi na kanyang titikman ay nandiyan niya ngang iniisip na spicy hot bean curd pala ito ang paborito daw niya. Kaya dahan-dahan na sinubo ni Master Ge ang kanyang paboritong putahi. At sa pagtikim nga niya nito ay hindi siya makapaniwala. Dahil ang spicy hot bean curd daw ay napakamalumanay ang anghang nito, at napakalambot daw nito sa pakiramdam, na para daw siyang nakakain ng 10 bowl ng kanin. Kaya dito nga ay hindi na alam ni Master Ge ang kanyang nararamdaman dahil sa sarap ng luto ng ating bida. Pero ilang segundo nga ay napatigil ito at lumingon sa ating bida. At tinanong nito kung ano daw ang linagay ng ating bida sa niluto nito. Masaya naman siyang sinagot ng ating bida na ang linagay niya lang daw ay ang sensor edad. Sa isip nga ng ating bida habang naluluha niyang naalala ang kanyang nakaraan, na sinabihan siya ng kasintahan niya na kung anong kakainin daw nila, at dapat daw 5 putahi ang lutoan ng ating bida. Kaya napaka-sincere daw talaga ng ating bida dahil nagamit niya daw talaga ang sincere sa babae. Dahil sa narinig ng mga tao ay nagkomento ang isang tao na ang ating bida daw ay siguradong matatanggal, sumabay naman ang isa na sinabi niya na daw na ang masarap na pagkain ay hindi nakabase sa dami. At si Master Ge daw ay kumagit lang ng kaunti pero ang nasabi lang daw ay habang hindi naman nakapagsalita ang matanda na nakasalamin. At dugtong pa ng isa na parang hindi na daw nila kailangan tikman ang luto ng ating bida. Dito nga ay nagsalita na si Master Ge na ibigay daw sa kanya ang magic weapon at ang lebro daw ng cultivation, dahil ibibigay niya daw ito sa magaling magluto, kaya nagulat nga ang ating bida dito. Sa narinig nga ng mga contestants ay nagulat ang mga ito dahil hindi pa daw tapos ang pagtikim pero any-announced na daw agad ang resulta. Sumabat naman ang isa na hindi pa daw natikman ang kanilang niluto kahit isang kagat man lang daw. Kaya hindi daw ito patas at dun nga ay nag-react ang karamihan pero napatigil sila ng magsalita ang matanda dahil hindi daw nila naiintindihan dahil simula daw ng pinanganak siya hanggang ngayon ay hindi niya pa daw nakita ang napakaraming masasarap na putahi. Nag-aral daw siya ng cuisine ng 60 years. Okay lang daw na hindi tumaas ang cultivation niya pero daw ang kanyang kakayahan sa pagluluto ay baliwala lang daw sa galing ng ating bida.
Kaya wala daw talaga siyang mukha na magpapakita sa kanyang kasamahan sa bansa. Pero daw kaya daw nagmagluto ng mabilis ang ating bida at magaling pa daw magluto. Sa narinig nga ng mga tao ay nagsisang-ayon sila at sa isang eglap lang ay nagbago ang pagtingin nila sa ating bida. At dugtong pa ng matanda na sa effort daw ng karaniwan ay kaya lang daw nilang magluto ng isang putahi, pero ang ating bida daw ay kayang magluto ng ilang dose ng putahi, at kung tao pa ba daw ang ating bida. Kay biglangang lumuhod ang matanda sa ating bida at tinawag itong Big Brother at tangapin daw siya nitong disciple. Hindi naman nakapagsalita dito nang nagtataka sa Gina gawa ng matanda. At kung umabot ka na sa video natin ay maaaring mag-like at subscribe para ganahan tayong mag-upload mga idol. Salamat. Makalipas nga ng ilang oras ay natapos na ang event sa cooking competition. Kaya unti-unti nang umalis ang mga tao na dumalo dito. Habang makikita natin ang apat sa isang bahay at ang ating bida ay nagluluto pa rin. Kaya makikita nga natin ang mala-shocking na pagluluto ng ating bida at sa unang tingin nga ay alam mo ng masarap habang busy naman ang ating bida ay binabantayan naman siya ni Master Ge. Maya-maya nga ay nagsalita na si Master Ge na simula daw ngayon ay magiging apprentice niya na daw ang ating bida. Sa isip naman ng ating bida na di ba mayroon pa daw dapat na formal ceremony para sa pagkikila ng master, kaya napakadali daw ang pagkilala ng master sa kusina. Dito nga ay tinanong ang ating bida ni Master Gen na kung anong problema daw at pakiramdam ba daw ng ating bida ay napakadali ng proseso. Sumagot naman ang ating bida habang kumakamot sa ulo na o daw kunti. Sumagot naman si Master Ge habang nakatalikod na magdalawa first century na daw at wag daw maging old-fashioned ang ating bida, sumang-ayon naman ang ating bida sa sinabi ni Master Ge. Sa hapagkainan nga ay nagsalita si Master Ge na sa pag-uwi daw ng ating bida ay mag-practice ito sa sarili niya gamit ang lebro. At kung wala daw naintindihan ang ating bida ay magtanong lang daw ito sa Uncle Chaoyang or sulatan siya. At simula daw ngayon kailangan ng pumunta ng ating bida sa Qingyunguan isang beses sa isang linggo para sa pagsasanay nito, at sasabihin niya daw sa ating bida ang specific na oras mamaya. At ang sunod namang tinawag ni Master Ge ang pangalan ni Xiaoning at sumagot naman agad ito ng yes. Dito nga ay sinabihan siya ni Master Ge sasali din daw ito at tutulungan niya daw ito para malaman ang solo science sa problema nito sa cultivation. Natuwa naman dito si Xiaoning na sumang-ayon kay Master Ge. Sa pag-uwi nga ng dalawa ay nakatingin ang ating bida kay Xiaoning na nagtataka. Maya-maya nga ay tumigil si Xiaoning dahil namalayan niya daw na tinitingnan siya ng ating bida sa buong paglalakad nila at kung anong tinitingnan daw ng ating bida sa kanya. Nagulat naman ang ating bida dito sa isip niya nga ay kung may matabado ito sa likod. Dito nga ay sinagot niya si Xiaoning na wala at napaisip lang daw siya. At sa hinaharap daw ay mas maging maintindihin daw sa kanyang junior. Nagtaka naman si Xiaoning sa sinasabi ng ating bida. Habang nilampasan ng ating bida si Xiaoning ay sinabihan niya ito na magmadali na, at wag daw itong pabagal-bagal at narinig ba daw siya nito, ang maliit daw na apo ng ating bida. Dito nga ay napaisip si Xiaoning sa sinabi ng ating bida. Dahil ang apprentices brothers ng kanyang lolo equals Uncle Master. Nang napagtanto nga ni Xiaoning ang lahat ay sinigawan niya ang ating bida dahil wag daw siyang bulihin ito at makikita natin na nag-apoy sa inis so Xiaoning. Kinabukasan ay napunta tayo sa paaralan ng ating bida. At binabati ang ating bida ni Professor Go na ang graduation thesis ay napaka-excellent, at klaro daw ang structure at concise pa daw ang viewpoints nito, at ang data analysis dito daw ay napaka-persuasive. At malaki daw talaga ang inaasahan ni Professor Go sa ating bida. Sa mga narinig nga ng ating bida sa kanyang Professor Go na mga papuri ay abuti nga ang enjet nito dahil sobre daw ang papuri sa kanya ni Professor Go.
Bigla namang nagtanong si Professor Go na pag-usapan daw nila ang maliliit na isyu ngayon. Dahil ang thesis daw ng ating bida ay nanatiling delve deeper sa explaining at sa narrating ng ilang key concepts. At habang nagpapatuloy si Professor Go sa pagpapaliwanag sa ating bida sa kanyang ginawang thesis ay may pumasok na isang babae. Dito nga ay tinawag si Professor Go at kakausapin daw ito ng ilang sandali. Tumayo naman agad si Professor Go at tatapusin na lang daw nila ng ating bida bukas dahil mayroon pa daw siyang gagawin at sumang-ayon naman ang ating bida dito. Sa isip naman ng ating bida habang papaalis sila Professor Go na nagsimula na daw lumabas ang issue. Sa labas naman ay makikita natin ang may kagagawa ng lahat na si Zhang Shuili at nakatingin nga ito kay Professor Go. Pero nagpatuloy lang naman si Professor Go sa paglalakad at dinaanan lang si Zhang Shuili na nakatingin kay Professor Go. Kaya nasabi na lang ni Zhang Shuili na ang sirang matanda daw ay sinubukan siyang ma-offend. At kung hindi daw siya nito pag-graduate 10 nanograms madali ay sisiguraduhin niya daw na hindi ito mabubuhay ng mapayapa. Bigla namang dumating ang ating bida at napansin nga ni Zhang Shuili ang ating bida, at naisip niya na lang na manood na lang daw ang ating bida sa paborito nitong guro dahil magtatapos daw ito ng hindi maganda. Kaya wag daw siyang tingnan ng ating bida ng kakaiba dahil hindi daw siya natatakot dito. Napunta naman tayo sa building ng paaralan. At maririnig natin ang ingay ng ballpen na pinipendot. Ito pala ang ating bida. Kaya napansin ito ng kanyang kaibigan at tinatanong nga nito ang ating bida kung anong nangyayari ba daw at kung hindi ba daw nakapasa ang ating bida sa thesis nito dahil napakaseryoso daw nito simula nang bumalik. Pero sinagot lang naman siya ng ating bida na wala, mayroon lang daw siyang iniisip na ibang bagay. At sumang-ayon naman ang kanyang kaibigan dito pero kung mayroon daw problema ang ating bida ay sabihin lang daw niya sa kanya. Dito nga ay sinuntok siya ng ating bida sa ulo dahil dapat daw itong mag-alala sa thesis nito, napasigaw naman ang kanyang kaibigan sa sakit. Habang hinahawakan naman ng kaibigan ng ating bida ang kanyang bukol sa ulo ay sinabihan niya ang ating bida na ang thesis niya daw ay malapit na siyang mawala ng pag-asa rito. Pero kalimutan na lang daw muna ng ating bida dahil kumukuha lang daw siya ng pagkakataon. Pero sinabihan lang naman ito ng ating bida na mag-iingat ito baka hindi siya makagraduate. Sa isip naman ng ating bida habang nakatingin sa salamin na ang punishment daw ni Professor Go ay malapit na daw dumating, at bago daw dumating ang punishment na i-announce, kailangan na daw gawin ng ating bida ang unang hakbang sa kanyang mga plano. Kaya oras na daw na ilabas ang mga evidence na kanyang nakolekta sa buong oras para maliwanagan daw ang lahat. Pagsapit naman ng gabi ay makikita natin ang school investigator at si Zhang Shuili at kaharap nila si Professor Go. Pero si Professor Go naman ay nakapikit lang habang pinipigilan ang sarili nito. Pero patuloy lang naman ang acting ni Zhang Shuili na may paawa effect pa. Tapos bigla nga na lang nagsalita ang school investigator na si Professor Go daw ay nai-report ng estudyante sa pag-abuso nito gamit ang kapangyarihan nito sa school. At nagdemand daw ng pakikipag-ano si Professor Go para sa grades daw ni Zhang Shuili at sabihin daw ni Professor Go kung anong ibig sabihin nito. Sa pagkarinig nga ni Professor Go ang binibintang sa kanya ay nahampas niya ang mesa. Dahil kompleto daw itong walang katotohanan at sinusumpa niya daw sa kanyang honor dahil wala daw siyang intensyon na gawin ang mga ganoong bagay sa kanya. Dahil siya daw na si Go-Go Kiyang na nagtrabaho sa school ng maraming taon at alam daw ng lahat kung gaano siya kabuti na tao. Bigla namang nagsalita si Zhang Shuili na parang naluluha na Professor Go, di ba sinanya daw sa kanya na ang graduation thesis niya ay hindi papasa. Di ba sinabi rin daw ni Professor Go na wala daw paraan si Professor Go na matulungan siyang maipasa ang thesis nito. Sinagot naman siya ni Professor Go na dahil yun sa graduation thesis mo na napaka-horrendo sa simula at kasama pa ang iba.
Sa isip naman ni Professor Go na moreover daw alam niya na ang thesis na yun daw ay hindi siya ang gumawa at pinagawa niya lang daw yun sa iba at renevise. Bigla namang umakting dito si Zhang Shuili na umiiyak pa na Mr. and Mrs. Leader, tingnan daw nila dahil siya daw na inosenteng babae, at kailangan niya ba daw na gamitin ang kanyang pagka-innocent para lukohin ang isang tao. At napaka-important daw ang pagka-innocent ng babae, at kailangan ba daw niya yung gawin, at magagawa niya ba talaga yon? Dito nga ay tinyudo na ni Zhang Shuili ang pagdrama dahil graduate thesis lang daw yun, isang hamak na thesis defense. At nakatanggap na daw siya ng maraming scholarships dati, sa tingin ba daw talaga nila na kailangan niyang gawin yun? Sa pagdrama nga ni Zhang Shuili ay naawa na sa kanya ang school investigator. At napasabi na lang ang lalaking investigator na sa ganitong sitwasyon daw ay hindi na tinuloy dahil sumang-ayon na ang babaeng investigator na naaawa kay Zhang Shuili. Dahil si Zhang Shuili daw ay napakabata pa at maganda at ang background daw ng family nito ay napakaganda rin. At hindi na daw kailangan gamitin ang pagka-innocent nito para manloko ng tao dahil ang ganoong action daw ay hindi akma sa edad nito. Sa napansin nga ni Professor Go na hindi pinakinggan ang paliwanag niya ay sinabihan niya si Zhang Shuili na wala daw itong evidence kaya wag daw itong magsalita ng walang kabuluhan. Bigla namang nagsalita si Zhang Shuili sa mga leaders habang paiyak-iyak pa na narinig ba daw nila yun dahil si Professor Go daw ay hinahanapan siya ng evidence. Sinagot naman siya ni Professor Go na kung gusto daw nitong i-prove ang lahat ay humanap ito ng evidence. Dahil si Zhang Shuili daw ay nagsisinungaling para akusahan siya. Pero nagsalita naman si Zhang Shuili na napakawalang experience pa daw niya na study anti at paano daw siya makakalaban sa kay Professor Go na dekada ng nasa society. Besides daw lagi niyang iniisip na napaka-beauting guro ni Professor Go at hindi niya daw talaga akalain na magagawa sa kanya yun ni Professor Go. Sa narinig nga ni Professor Go na pagbibintang sa kanya, ay sinabihan niya si Zhang Shuili na wag daw itong mag-sign on galing dahil mayroon daw siyang asawa at anak at hindi niya daw magagawa ang ganitong pagbibintang. At sinabi daw nito na nagdemand siya ng makikipag-ano kapalit ng grades so magbigay daw ito ng evidence. Dito nga ay gumawa ng kwento. Si Zhang Shuili na sa araw daw na yun ay sinabihan siya na pumunta sa office ni Professor Go at i-lock ang pinto at sekreto daw yun na sinabi sa kanya. At pagkatapos daw ay hinayla ang skirt niya ni Professor Go. At sa kanyang innocent na ugali daw papaano siya magkaroon ng evidence at papaano daw siya bibigyan ng pagkakataon ni Professor Go na magkaroon ng evidence. At humagulgol nga sa pag-iyak si Zhang Shuili. Kaya napabuntong hininga na lang ang babaeng investigator at tama na daw dahil hindi na daw kailangan na magsabi pa ng maraming bagay si Zhang Shuili. Biglang ang humikbi si Zhang Shuili dahil ilang beses daw yung nangyari, at hindi niya daw alam kung gaano kadaming babae ang nabiktima ni Professor Go, at siya lang daw ang kaisa-isang willing pumunta na mag-move forward. At narinig niya din daw na ang percentage daw ng pagpasa ka Professor Go sa thesis defense nito ay napakababa. Sa pinagsasabi nga ni Zhang Shuili ay inakap siya ng babaeng investigator, at ang organization daw ay mag-investigate sa katotohanan, kaya pakiusap daw maghintay si Zhang Shuili sa results. Tumingin naman ang babaeng investigator kay Professor Go dahil bago daw lumabas ang results ng investigation ay suspended daw muna ang klase ni Professor Go para sa self-reflection. Sa pagkarinig nga ni Professor Go ay sumakit ang ulo niya dahil hindi niya na alam ang gagawin at bakit ito nangyayari sa kanya. Habang si Zhang Shuili naman na naka-Jessie na tumitingin kay Professor Go ay nasabi niya na ang matandang manyakol daw ay sinubukang challenge siya. Dito nga ay makikita natin ang kaibigan ng ating bida na nagmamasid sa kanila. At napamura na lang ito dahil si Zhang Shuili daw ay napakagaling umakting. Kaya tumakbo nga ito.
At hinahanap ang ating bida, sa pagkapasok nga nito sa pinto ay sinabihan niya ang ating bida na tama daw ang prediction nito. Na sinabi ni Zhang Shuili na hinaharas siya ni Professor Go at kailangan na ba daw nilang bulo. At dito nga ay ngumisi ang ating bida dahil mamayang gabi daw ay perpektong plano para sa kanilang gagawin. Sa pagsapit ng kalagitnaan ng 12 o'clock sa school ay makikita natin ang ating bida at ang kaibigan niya na nagmukhang mga ninja sa suit nila. Dito nga ay sinimulan nilang idikit ang mga larawan ni Zhang Shuili na may iba't ibang lalaki na kasama, at busy nga ang dalawa sa pagdikit sa kasolek-solokon ng buong campus sa pagdikit ng mga larawan ni Zhang Shuili na may mga kasamang iba't ibang lalaki. At kinabukasan nga sa campus ng school nila ay nagsimulang pag-usapan ng mga estudyante si Zhang Shuili dahil sa nakita nilang mga larawan dahil kamukha daw ni Zhang Shuili ang sa larawan. At sumagot naman ang isa na anong kamukha si Zhang Shuili yung nasa larawan at sumabat naman ang isa na hindi daw kapakapaniwala dahil akala niya daw ay napakabuti nitong tao. Meanwhile sa kinaroroonan ni Zhang Shuili ay nagising siya. At sa pagtingin niya sa paligid niya ay may napansin siya. Dahil iba pala ang tinginan ng mga estudyante sa kanya na hindi alam ang sasabihin ng mga ito sa kanya. Kaya tinanong niya ang mga ito kung bakit siya tinitingnan at kung may nangyari ba daw. Lumapit naman ang isang babae sa kanya at payutal-yutal siyang nagsalita dahil daw sa mga larawan na dinaikit ng kung sino sa buong campus. At tumayo na hangga si Zhang Shuili na kung anong larawan daw at saan ito. Kaya binigay na sa kanya ng babae ang larawan at tingnan daw ito ni Zhang Shuili. Sa pagkakita nga ni Zhang Shuili sa kanyang larawan na may kasamang iba ang mata niya. At nanggagalaiti itong hinawakan ang larawan. At napakagat na lang ito sa galit dahil papaano daw ito nangyari. At may aya pa ay pinunit niya ito. At napamura nangga ito dahil sino daw ang gumawa nito dahil ayaw na ba daw mabuhay ng taong may gawa nito. Kaya gusto niya daw mamatay ang taong yun at magdusa sa hindi magandang kamatayan at dito na lang po mga idol, salamat po sa inyong suporta.